Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising mga kababayan! Isang malamig na hapon, maulan sa ating lahat. Taponyo Balingkod, Alasinto, nagsasabing isang magandang Miyerkules. At welcome sa ating programa. Ang kaisa-isang Radyo Mindanao. Napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Katimugan. Dito lamang sa number 2 radio station sa buong Western Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network. DXXX 1008 sa inyong AM band sa Zamboanga City. At tayo'y napapakinggan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia, sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Zor, ug Zamboanga del Norte. At syempre sa Central Mindanao, malakas na malakas tayo dyan. Ganon din sa Eastern Mindanao, sa Samal, Davao Region, Davao City. At napakalamig ngayon. Mahirap magpatuyo ng damit. Kaya yung co-anchor natin, si Abdel Diza, wala pa inaabot. Siguro naglabada to. Ayong adlaw sa tanan, ayong pagpaminaw sa Radyo Mindanao. Oy, meron sinabi si Tatay Digong Duterte. Parang malungkot yung kanyang sinabi. Nasa Cambodia yung ating Pangulo ngayon. At sinasabi niya na hindi niya raw alam kung matatapos na pa yung kanyang termino. Dahil may mga sakit na maraming iniinda ang ating Pangulo. Meron siyang migraine. Constant yung kanyang migraine. At kung ano-ano pa. Tignan natin mamaya kay Dr. Willie Ong upang malaman natin kung ano ba itong sakit na iniinda ni Tatay Digong Duterte. Dahil hindi maganda yung sinabi ni Tatay Digong na itong problema niya dyan sa kanyang kalusugan. Dahil kaya kita niya naman mga kaibigan, lagi siyang yung kamay niya laging nakahawak sa kanyang muka. At ito ay dahil pinipisil ni Tatay Digong Duterte yung kanyang likod ng tainga. Dahil dahil nga dito sa iniindang sakit. Kaya kawawa naman. Tapos dami-dami pang tumutulig sa dito kay Tatay Digong.
Sabi nga ni Tatay Digong, ang kanyang ginagawa para sa kabutihan ng ating mamayan. Bueno, mga kaibigan, si Brother Abdel, andito na. Assalamualaikum sa iyo, Brother Abdel. Okay, laikom masalam mga kaigsunan, mayong hapon ka ninyong tanan o na lingaw tag kining padagan sa atong motor kay may ulan manggod mga kaigsunan mo nga na late po ang inyong amigo dire. But anyway, mayang hapon bisag mag-ulan, mayang hapon lang gihapon ganina init kaya no nya pagkaudto mi ulan mga kaigsunan og kumusta ka mong diha karong mga adlaw? Inaot nga nato sa maayong panglawas, nga maayong pangisip, o maayong sa mga silingan, o mga pamilya nato. Hinaot nga tanan ta magmalipayong karong adlaw og sa maabot pang mga adlaw. Ganyan lang gihapon ang inyong igsoon sa kahanginan si Abdel Diza. Og madod pa sa atong sayran mga kaigsunan, kinilaging si atong presidente ba Tatay Digong mga kaigsunan, murag nakaingon siya dito sa pagbisita niya dito sa Cambodia sa iyang pong nga murag yun siya nga murag malasakiton na siya sakit ba nga murag yun siya nga murag ambod lang niya og madayon ba ning ang iyang kining pagka humanon bagod niya ang iyang pagka-presidente kay matod pa niya na siya namatian nga sakit sa iyang lawas no. Inaot nga dili matinuod yang gisulti kay aron nga abot na dili pa daw siya makaabot sa iyang term nga unom ka kining katuig. So nasa gibati nga kinilaging usahay sa paninigarilyo ba. Ha? Kining sa paninigarilyo mga kaigsunan unya umuhunong tano di ganit tamog makasigarilyo ng mga duha katulo lang ko sa kaadlaw pwede na siya matubos sa doktor nga makalima lang na ay buntag yun yung almusal unya merienda unya pag tanghali alas 12 ditulo na unya merienda po alas 3 alas 4 ba upad na unya pagkagabi diyan na bunta man lima ra atong masigarilyo atong matabako sa usa ka adlaw mao nang ingon ng ang sanhiana kay ang iyang mga ugat ba murag nagbara na mga kaigsunan mo na sige gunit-gunit sa iyang mga kamot no sa atong presidente. So gumikan anang pagsisigarilyo o napay sa iyang nabalita na ba na kining na unsa ni nga nabatian sa iyang lawas ang migraine, di ba? Migraine o panakit sa iyang ulo mao na usahay sige siya gunit sa iyang ulo. Sige siya gunit ni ay ning isig masamasahe ning iyang batok mga kaigsunan kanapit ang likod no sa tausog ba na buli pugay kay sa man kay masakit man unya napay balatian niya nga murag manakit ang iyang mga kalawasan. So mao na kaigsunan unya basig ang atong panawagan diri og pananglit nga ayaw yung tao magtabako diha magsigarilyo kay lagi lisod kay ning sigitag sigarilyo sigitag tabako unya magkadugayan kana mga batanon pa ay tabako lang gyapon na sila pero na magkadad gani na mao na mga kaigsunan magmahay na gyud ang tanan magmahay na gyud sila kay di mamabugan ning pag sigarilyo. Diba? Magtubako ganit, ay nahinay lang bahantod nga mawa ka na siya mga kaigsunan. So, hinaot nga ang atong presidente na kining layo ra sa mga iyang gipamulong dito kay matod pa niya nga di daw siya makaabot og pila ka tuig kay lagi tiguang na pod o masakiton pa. So, hinaot nga unta mga ampo ta maabot niya ang iyang term unong ka tuig mga kaisang bilang presidente sa atong nasod kay guwapo kay ang mga plano mga kaisan para sa tuwa naot nga kita ang atong nasod kining mahimog peaceful ba maay mga kalinaw pamaagi sa iyang pinaagi sa iyang pagka-kontrolar ni aning especially kining mga droga.
Alam niyo mga kaibigan, isa sa, brother, isa sa mga sakit nitong si Tatay Digong ay yung tinatawag na Burger's disease. Hindi to hamburger. Pinano mo. Itong Burger's disease ay ito yung pamamaga ng mga blood vessels. Usually ito sa paa, sa mga hita at namamanhid. O kaya naman ay para kang tinutusok ng karayom. At masakit to dahil naglilid to sa phlebitis at saka gangrene. At ito ay common sa mga cigarette smokers. Dahil, alam niyo naman pag itong sigarilyo, napakadaming chemical niyan. Ako, yung usok niyan. Kaya dapat iwas tayo. Si Tatay Digong, alam niyo naman mga kaibigan, ang dami niyang sakit at isa na itong Burger's disease. And then, meron pa siyang Barrett's esophagus, migraine, spinal problem. Kaya yan ang mga sakit na talagang iniinda nitong si Tatay Digong Duterte. Hindi lang natin makakontak pa si Dr. Willie Ong, yung medical columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper upang mabigyan tayo ng kapalin na wagan ukol dito sa mga iba't ibang sakit ni Tatay Digong Duterte. Unang-una yung mga naninigarilyo. Nako. Ikaw ba, brother? Naninigarilyo ka ba? Hindi namin kung nagsisigarilyo ko, pero hindi naman masyado. Bawas-bawasan natin. Lalo na, yan, mayaman na yan. Presidente natin, may kaya na yan. Kahit na saan, pwede siyang magpagamot dahil naasa yung mga kwarta, mga kaigsunan. Bisag karon tayo mo, ato siya Amerika, mo ato siya asabang magpatambal, ay na may kwarta. Ay presidente ko na dato pa na sa unang kaniadto ba may mga mayor pa siya dito sa Davao, dato na siya daan, no? O wala pa gana siya mayor, dato na siya. Nya kita ng mga lumulo pobre in town ta. Agoy, unya magkasakit ang ana, gumikan anang sigarilyo, pastilan. Kahina ng internet dito sa diyan sa Zamboanga City. Grabe, hindi tayo makaprograma ng maayos ito dahil sa gumagapang yung speed ng internet ng homebrew. Itong PLDT. Ngano kahana. O, PLDT. Ay, sayusin naman natin yung natin. Masisira tayo niya, malulugi tayo niya. Oo nga. Pero, ay nako, hindi natin na malaman. Anyway, mga kaibigan, umatake na naman yung mga rebelding New People's Army. Diyan sa bayan ng Santo Niño sa South Cotabato kagabi. At sinunog na naman nila ang isang bus na pag-aari ng Yellow Bus Line. Ayon sa ating natanggap na balita, ay 6 na mga kalalakihan na hinihinalang mga rebelde ang sumakay dyan sa bayan ng Isulan. At papunta sana sa General Santos City ang naturang bus. Pero pag-abit dyan sa Santo Niño, nagdeklara yung mga rebelde, yung mga nagpanggap na pasahero at kinumandir yung bus. Ibig sabihin nun, nag-take over sila sa bus, inutusan yung driver na palusutin, dalhin yung bus dyan sa may isang sementeryo. Halos 1 kilometro lamang ang layo mula sa himpilan ng pulisya. At doon ay may mga naghihintay pang mga armado. At agad na pinababa ang mga pasahero matapos na sila'y kapkapan. Dahil hindi nila alam, baka may sundalo doon o pulis o may dalang baril. Kaya isa-isang kinapkapan at nung makababa na ay nagsabing mga NPA sila. At binuhusan nila ng gasolina itong unit ng Yellow Bus Line at saka ito sinilaban. Mabilis na tumakas ang mga rebelde nang makitang nilalamon na ng apoy ang naturang bus. Wala namang inulat na nasaktan o sugatan sa driver, konduktor at mga pasahero. At hindi rin nagbigay ng anumang pahayag, mga kaibigan, ang pulisya at militar dahil sa naging pag-atake nitong mga grupo. Mga naago na yung rason nga nganong gilang gisunog ng ang
bus diha nga biyahe pa yung Extortion daw ang posibleng dahilan. Extortion na po na. Kanang bitaw mangikil na po. Revolutionary tax. Mga revolutionary tax niya pagkahuman. Di ganin sila hatagan mo na ilang gisunog ang katong gipangayuan nila kuan may gani po ang mga pasahero wa po nila giunsa pero naagana itong mga pulis dito o sundawa ay pastilan pantay na po, di ba? So unsaon na to pag-ingon nga magasi kuan gani ang atong presidente iya ganing i-release ng mga political prisoners ay labi na gyud ka ng mga NPA nga na preso nga tiguwang na pod unsaon pag-release na kay kamo po diha sa bukid sige po mo panulis diha sige po mo panunog diha di gani mo tagaan sige kong pangikil diha unya ang buhato nato ala sunugon nato ang mga kagamitan sa mga atong gipangayuan diha pastilan unsa mo man sila oy wa na tay kalinaw ina ang atong buhaton na basig basuko sa digong basig down buya-buya ka lang deklara ka ng masyalo na pastilan kasi may makaluluoy so kamo di ana mo sa bukid nakipagbisog mo sa gobyerno ang inyong mga parente ang inyong mga kasangkay ang inyong mga lumulupyo nga nagpuyon nagmalinahon sila po yung kaluoy sila yung mga lugi diha di ba mga kaigsunan Tama. Kaya dapat pahalagahan natin ang ating mabalik tayo dito sa ating kalusugan kay Tatay Digong dahil siya ang pangulo. At hanggang 2022 pa. yes 6 ang years kanyang pa termino. At ngayon pa lamang nagsisisi na itong si Tatay Digong at bakit daw siya tumakbo pa sa pagkapangulo. Dahil non-stop yung trabaho. Alam niyo naman mga kaibigan, basta pangulo ng bansa, walang oras dyan. Lalo na si Tatay Digong, ang oras siya nagsisimula sa gabi hanggang madaling araw. sabi nga niya sabi yung pa niya nga kini nga akong pangidaron nga 77 na ba to siya no 72. 72 kini nga akong panginaron siya nga sa balay na lang unta magpuyo magpahuay-huay na lang unta ako pero unsa man nga daghang kay problema na himo magog presidente ninyo ala sige ato lang ning hinahayon og hantod nga mawagtang kanang mga problema na do sa Pilipinas ilabi na jud kanang droga o kining corruption lagi so atong magampo ta nga kinahanglan nga atong presidente pataas tong pagkinabuhi kay uglain na lain na pong presidente na mo pong siyempre ang mopong ko di ang vice presidente wanay lain do so kung sa paman ang atong kinahanglan mag-ampo ta mga kaigsunan aron nga taas-taas pa ang ginabuhi sa atong presidente, di ba? Naulisod kay ning tiguang na kunta ba kay nanya karon misamot na jud kay misamot yung pagka-daot sa lawas kay daghan kay problema diri problema dito hantol usahay pirmi na manakit ang ulo sa atong presidente kay lagi ning uban mga lumulob po nato pasaway mao kanang problema ba nang dako ng problema presidente nga sa Pilipinas unya mo pasaway ng uban ay pastilan lisura na mga kaigsunan di ba kini nga mo tambag lang ba tambag mga kaigsunan di pumuto na lang sige wa man pwede bayad nga di pumuto ang samua lang tambag lang naot nga naay kalinaw ang atong nasod ilabi na sa atong barangay para kining magpuyo ta og asenso sa kay pananglit nga naay gulo-gulo naay mga kalihukan nga nagpasagad lang puta di puta maminaw di puta mo tugan sa atong balaod na pasilang kisa may lugi kisa may angil anang nilang mga baluktot nga panaagi kung dili kita gihapong mga lumulupyo, di ba? Tama. Kaya, dapat ikaw, brother, huwag ka na manigarilyo, ha? Manigarilyo ka, masama yan. Totoo yan. Dapat tayo bawas-bawasan. Alam mo, hindi mo naman na-abrupt nga na titigil tayo sa paninigarilyo. Yung dahan-dahan lang. Slowly but surely. Sabi nga nila. Siya nga pala, bago nating, meron tayong, baka makakuha tayo ng interview nga pala. Sa next week at kausap natin ang isang labor official dito sa Zamboanga at nais nating makapanayam dito sa ating studio upang malaman itong mga iba't ibang policies ng Department of Labor and Employment. At kung gusto nating malaman, tumutupad ba
yung mga establishments, mga commercial establishments, minimum wage law. Dahil marami tayong naririnig, maraming nagrereklamo sa atin, maraming nagsusumbong sa atin. Meron ngang iba dyan isang commercial establishment. At ang pasweldo ang kahera 200 piso lamang isang araw. Tapos meron pang isang nagtatrabaho, empleyado 3 taon na hanggang ngayon ay hindi pa raw siya nare-regular. Ang unang sweldo niya 200, naging 250, ngayon naging 280 o wala pa yatang 280. Samantalang ang minimum wage na ngayon 2 months ago yata 296 na. Tapos kung magbigay daw yung kanilang amo ng 13-month pay, dapat yan isang buwang sweldo sa bilang kaya nga 13-month pay. Ang ginagawa daw hindi naman buo ang binibigay na 13-month pay at dinideduct pa doon yung day off niya. Grabe naman, imagine day off, dinideduct pa. Dapat magkaroon sila ng monitoring sa mga ganyan bagay. Oo. Ang problema kasi, pag marami ng mga empleyadong umalis dyan sa establishment na yan hindi ka na lang muna babanggitin dito sa ere. Itong pangalan ng isang establishments. Pero isa yan sa talagang malaki sa Zamboanga. At in-check din ang may-ari niya. In-check ang may-ari at imagine, maraming empleyado ang di umano'y hindi pinapasweldohan ng maayos sa kabila ng matagal ng paninilbihan. Kaya panawagan natin sa Department of Labor. Ang problema pa, pag nagsumbong daw sila sa labor, siguradong tatanggalin sila, sisibakin sila. Di ba? Kaya ang advice natin basta wag kayong gawin niyo yung trabaho ninyo, wag kayong gumawa ng kasalanan at pag nagalit sa inyo dahil nagtatanong-tanong kayo sa inyong mga karapatan, di sa kanyo idulog sa Department of Labor. Meron naman mga abogado dyan, yung Public Attorney's Office, na mabibigyan kayo ng tulong. Kaya yung mga 6 months naman sa serbisyo, hindi natin alam kung entitled ba sila sa kalahati ng 13-month pay. Pero ang alam ko dyan, nagsisimula yan sa ikaunang taon. Ikaunang taon ng inyong trabaho. At ang isa pa ay pag ikaw ay nagtrabaho, ang dapat na sweldo mo na kagad minimum wage, which is 296. At after 6 months, automatic magiging regular ka. Pag regular ka na, pwede ka nang tumanggap ng 13-month pay. Pero eto, depende rin to, brother, sa mga mga kaibigan, sa number of employees. Merong mga kumpanya dyan na dadalawang empleyado, 3 empleyado, maswerte na sila kung makakuha sila ng minimum wage law sa kanilang mga amo. Kasi ang nasa batas, 10 empleyado yata pataas, may mga bracket yan upang ma-satisfy nyo yung minimum wage law. At iba rin yung mga industrial workers, mga nasa probinsya. Sa Davao City, yung merchandiser ng isang cellphone, yung Lenovo, ang kinikita niya 600 a day. Malaki. Davao City yan, 600 a day. Ang style pala nito mga nagbebenta ng mga cellphone, ang kanila lang yung building, yung tindahan lang ang sa kanila. And then yung mga cellular phone companies na ang nagpo-provide ng mga tindera at mga cellphones nila. And then sa bawat mabentang yan, meron silang komisyon. So wala nga silang gastos. Pero may-ari niya na in-check. Ang alin? Yung mga building na yan. Depende. Hindi, sa Davao may mga negosyante na umuupa lamang sa SM. Katulad sa SM, sa Lanang o sa Ecoland, umuupa sila dyan. So, yun ang kapital nila, yung pwesto. Mayroon tayong napapansin Ronald dito sa Zamboanga, may mga mall dito. Yung security guard, kung minsan hindi na security yung security guard. Yung bawal yun. Niya, diba? Kasi minsan nagwawalis. Nagwawalis, lilinis, yung bawal yun. Tumutulong dun sa sabi ko, saan kaya ang dawlin nito? Saan kaya ang
bakit ganon, di ba? Oo nga, oo nga. May mga na-obserbahan tayo mga kanyang klaseng bagay. Pero maganda ito, baka naman siguro sa next week ay pwede nating maimbedar yung taga-Doli, ano? Oo Para nga, oo maliwanagan po tayo kung ano yung kung sa may mga patakaran nila Oo. yan ang bahin niling trabaho nga oo. kinilang pasahod sa atong mga Tama. gatrabaho mga kaigsunan kay Ang dami kasi lumalabag sa batas eh. Ang problema rito, yung mga employer, ang yayaman, ang lalaki ng mga kumpanya. Pero hindi ko alam kung bakit masakit sa kalooban nila ang magpasweldo ng tama. yes. Di ba? Ako hindi bali na ako kahit ako 2,000 rito. Itong tandaan ko to sino pa sino pang uupa sa akin sa aking Ay, kadadaldal. Di ba? Ganun lang naman yun. Ginusto ko rin naman to eh. So, Pero yung mga ibang malalaking kumpanya, nako, lalo-lalo na yung mga nasa service, na yung mga tindahan ng mga Taiwanese, na mga tindahan ng mga Incheck. Diyan, marami dyan. Yung mga nagbebenta ng mga puro mga palsipikadong mga produkto. May mga butik, may mga tindahan na, 2 oras kang nakatindig doon pero ang pinapasweldo sa'yo, bali 8 oras lamang ang kabuuan. Diba? Kaya kailangan tignan natin to. yes, ang sahod 180 lang. Meron pa nga 100 eh. Nako. Yung mga gasolinahan dyan, magpapasweldo, 160 a day. Di ba? Kasi nagtatanong-tanong din tayo, magkano sweldo mo? 160 lang sir, kasi bago lang kami. Bago lang kasi itong gasolinahan namin. Hindi pwede yun, kasi may kapital yan eh. Ang problema rito, pag sinabihan ka nung amo mo, kung ayaw mo magtrabaho ng ganyang presyo, mahahanap kami na iba. Kaysa wala kang trabaho, so tanggap ka naman, kakagatin mo. Pero mga kaibigan, at balikan natin yan at mag-commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng 12:30 sa buong kapuluan at kayo'y nakikinig pa rin dito sa Radyo Mindanao sa Radio Philippines Network, RPN, DXXX Zamboanga Zeri. Tayo'y napapakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito pa rin yung abalingkod, Halasinto, kasama ko si Brother Abdul Diza. Yeah. Bitaw mga kaigsunan, no? And kadala adlaw mga na atong programa una kinahanglan maminaw kita diri para natay kasayuran aron nga kita labas kay makadawat sa mga balita nga dili nang tahisgutan sa mga kauban nga naay ko adto naay ko kinahanglan kita jud mismo ang makadungog sa mga balita o asa man na nato kuhaon din nilang jud sa kinaham nga istasyon nato nga kusog kayo kining D3 XRP and din sa lungsod sa Zamboanga o pinagi ni nga atong tulumanon nga radyo Mindanao. O pasalamat po sa Ginoo nga kita na lang gyapon buhi lang gyapon ta mga kaigsunan. So una-una nato nga magmaayo kita diri sa kalibutan aron nga malipay ang tanan aron nga dawaton po sa Ginoo ba. Ayan. Tama. So balik tayo mga kaibigan dun sa pinag-uusapan natin tungkol dito sa Zamboanga. At hindi lamang sa Zamboanga ang problemang ito, laganap to sa buong bansa. Yung mga kapitalista na hindi nagpapatupad ng minimum basic wage sa kanilang mga empleyado. Diba? So kailangan to tutukan ng Department of Labor and Employment. Ang problema kasi dito mga kaibigan, brother, pag merong empleyadong nagsumbong o nagreklamo, ang gagawin ng Department of Labor ay tatawagan yung may-ari, yung kanyang employer. At sasabihin, ito, nagreklamo tong si Juan de la Cruz dahil 2 taon na siyang nagtatrabaho hanggang ngayon ang sweldo niya ay 200 pa rin.
So binibigyan ka namin ng 30 araw upang sagutin itong alegasyon, itong akusasyon ng iyong empleyado na hindi ikaw ay lumalabag sa batas. Ba, dahil pag-initan niya, siyempre pag-initan niya. Ayun ang problema ron. Oo. Kasi pag nalaman ng employer na itong si Juan de la Cruz na kanilang empleyado ay nagreklamo sa Department of Labor and Employment, ay tatanggalin na yan. Sisibakin na yan. Gagawa na ng paraan niyang employer upang sibakin sa kanyang trabaho. Mag-iimbento na ng kung ano-ano yan. So pag nangyari yon, so walang trabaho. Mabuti sana kung pag siya'y tinanggal at dumulog siyang muli sa Department of Labor, mga kaibigan, ipagtatanggol siya. Dapat ng dole. So pag nangyari yun, magkakaroon ng pag-uusap yan, meeting between the employer at saka the employee. At doon na pag-uusapan, sasabihin ng dole, ikaw, Juan de la Cruz, gusto mo pa bang magtrabaho dito sa empleyado mong si Ching Chong Chai? Pag sinabi ni Juan de la Cruz, opo, gusto ko pa magtrabaho, kaya lang, titanggal na ako ni Ching Chong Chai. So ikaw, Ching Chong Chai, gusto mo bang tanggapin pang empleyado tong si Juan de la Cruz? Hindi, akin lugar, negosyo. Hindi, na balik, empleyado, ikaw sumbo, ikaw daldal, ikaw filme, ikaw kwento, iba tao, hindi dapat, negosyo, pakta, di ba? Karate export yata yung stick sa sabihin naman nung dole dahil nag-bimbijate siya. Sige, kung ayaw mo nang kunin yung empleyado mong si Juan de la Cruz, dapat Ching Chong Chai. Bayaran mo yung kanyang termination dahil tinanggal mo sa pwesto. So magkano yan? Kukumputin ngayon yan ng Department of Labor. So sa bawat taon na serbisyo, depende na sa Department of Labor yan. Pero ito, mga kaibigan, applicable to sa malalaking kumpanya. Kung ang kumpanya mo ay napakaliit lamang, 'di ba? Mga 3-5 empleyado lang kayo, hindi applicable ang batas diyan. Kundi mangyayari diyan, kayo lang ang mag-usap. I see. 'Di ba? So, yung panawagan natin diyan sa mga malalaking kumpanya, mahalin naman ninyo ang inyong mga empleyado dahil sa inyong empleyado, meron kayong negosyo. Yeah. 'Di ba? Kumikita kayo. Yumaman sila Yumayaman kayo, nag-expand kayo, 'di ba? So, yun ang problema. Yung batas kasi bungi. Pero kaibigan naman natin tong si... Walang ngipin ka mo. Kaibigan natin tong si Labor Secretary Silvestre Bello. Minsan, pag bakante si Secretary Bello, tawagan natin upang makuna natin ng kanyang pahayag ukol dito sa talamak ng paglabag sa batas. Yes, mao ka na mga kaigsunan, no? Panagkini naging mga dato ba, kaldaghana na mga injik daw ba, no? Nga, katong mga dako-dako nga mga establishment, dako-dako mga kumpanya, o nadaghan kayo sila mga nagtrabaho diha. Nya gamay na kaayong sweldo ang gipang sweldo nila sa mga ilang mga trabahante. Pila na ko ng musakalo na ay 200, na ay 100 pagani mga kaigsunan. Mao nang hinaot ang atong Department of Labor and Employment nga mo entra og sutaw nganong inana man nga anong ang uban diha wala pagani nga SSS ang uban diha. Nya dili sila sugot nga mahimo regular ang mga ilang mga trabahante kay lagi malugi daw pud sila na. Now, mao nga mga kaigsunan na ay panahon aron mag-explicar garag maayo nga mo imbitar taga sunod sa semana basig maimbitar nato ang dole dili sa Buanga aron nga mahibaw-an nato unsa man kuy dapat nga himuon sa atong mga lungsuranon nga gatrabaho dia o unsa pay dapat nga himuon sa mga negosyante nga mga dako-dakong mga negosyante ba kay matud pa kanain taon sila maluoy taon na sila silang mga trabahante. Kay ang ilang mga trabahante maoy nagpadako nila, maoy nagpakaon nila, maoy nagpayaman sila, di ba? So kinahanglan na ay mga isog nga na ay blaod nga na ay ngipon ba dili daw pangag. Tama. Pero ako talaga nalulungkot ako dahil mayaman na sila eh. Hindi ko alam kung bakit mga kaibigan hindi mapasweldohan ng maayos.
At talagang mahirap isipin. Dili mo na Di sila ba? dili mo na sila mudato og dili sila marumaro pod. Oo, Mudato ka sila kay na marumaro man. itong Mindanao Examiner, napakaliit na kumpanya niyan, pero lahat ng mga empleyado niyan may mga 13-month pay. Dati nagpapakain pa yata to ng libre. Natigil na lang nung medyo nagbahal na yung papel. Diba? Kinahanglan nga kinahanglan nga atong mahalon po ang trabaho sa duwa. Tama. Tapos itong Mindanao Examiner, mga kaibigan, bawat taon nagpupunta yan sa mga mahihirap na lugar at nagbibigay ng pagkain. Bawat taon yan. Kaya lang, hindi lang nila nilalathala dahil syempre parang buhat bangko na rin yun. Pero ang point ko dito, itong malalaking kumpanya sa Zamboanga, sa Davao, sa ibang lugar, dapat meron kayong social responsibility. Ano ang naiambag ninyo sa lipunan? Bukod dun sa mga buwis na ibinabayad ninyo at yung hindi nyo pagtupad sa minimum wage law. Dapat, at the end of the year, December, pakainin nyo yung mga pulubi. Di ba? Pakainin nyo yung mahihirap nating kababayan. Kawang-gawa ba? Kawang-gawa, tama. Ang problema, konting kumpanya lamang ang nagbibigay ng ganito. Bihirang-bihira. Mabuti pa yung kasama natin sa media. Yung e-media, yung grupo ni Ray Bayuging, ni Manager Ray Bayuging. Sila mismo, malimit silang magsagawa ng humanitarian mission sa iba't ibang lugar. Lalo na kung pag may nasusunugan. Humihingi sila ng donasyon, sila mismo nagluluto. Diba? Bakit yung mga iba hindi magawa to? Lalo na yung mga may-ari ng mga korporasyon, ng malalaking kumpanya, ng mga gasolinahan, ng mga hotel, ng mga pension house, lahat. Totoo. Diba? Mga department stores. Itong magandang halimbawa, alam niyo ba mga kaibigan na yung Dunkin Donuts sa Zamboanga, pag hindi nabili yung kanilang mga donuts, sa loob ng 2 araw, itinatapon. Tinatapon sa basurahan. Nalaman ko to nung nagtanong-tanong ako sa isang sa isang outlet ng donut ng Dunkin Donuts. Sabi ko, "Miss, anong ginagawa niyo diyan sa mga donuts na hindi nabebenta?" Nako sir, after 2 days tinatapon na namin yan sa basura. Ha? Sabi ko, hindi ba pwedeng ituro mo sa akin kung saan basura mo tinatapon yung donuts na yan? Kasi pwede pang kainin yan 2 araw, pwede ba? Imagine, dalawang pandesal nga, 1 linggo sa atin, kahit matigas, tok-tok mo lang yan, sausaw mo sa kape, fights na, di ba? Okay. Pero itong Dunkin Donuts, Sarap grabe. Sayang yung donuts, mga kaibigan, nakakapanghinayang. Kasi instead na, itapon mo, ibigay mo sa empleyado, ibigay mo sa mga street kids, ibigay mo sa mga nasa bangketa. Diba? Sayang, 2 araw, hindi naman masisira kagad yan sa loob ng 2 araw. May meron silang patakaran kasi, bawal magdala. Ayan, sa Dunkin Donuts yan. Hindi ko alam sa Mr. Donuts at saka sa Jayco. Diba? Pero sayang, malaking kawalan. Sa mga pulubi, kahit 1 linggo na yung donuts mo dyan, talagang sisip-sipin mo yung daliri mo. Mga gutom nga diba? dyan, nangangalkal ng basura Sayang talaga. Nakakapanghinayang. At saka yung mga restaurant dyan na may mga sobrang pagkain, di ba? Nakakapanghinayang. Instead na itapon mo yun, sayang. Katulad itong sa Dunkin Donuts. Sa isang outlet ng Dunkin Donuts, dyan, medyo sa malayo-layo. Yeah. Kahit na yung nagtatrabaho din sa kanila, bisag katong nagtatrabaho din sila, di ganin sila hatagan, di ganin sila padarong uli sa balay ka na bring home. Kaya nga Ila lang ilabay ang pagkaon. Kawawa. Daghan kayo nakakapanghinayang. I don't know kung unsaon ka ang paagi ana diha ng mga establishment, ng mga restaurant nga naglabay lang og mga pagkaon. Unsaon kay unsay approach ka diha Tama. sa atong gobyerno nga instead nga ilabay na nila or ipaghatag na lang gud nila, di ba? Ang tingin ko dyan, brother, siguro natatakot sila. Na kung ipamigay nila sa sa mga pulubi, bigla sumakit ang tiyan yan, mademanda sila. Binigyan kasi kami ng donuts na 2 araw ng stock. Di ba? Pero palagay ko naman, sasakit ang tiyan yan, hindi dahil sa donut, sasakit ang tiyan yan dahil walang laman yung kanyang di ba? Gutom siya. So nakakapanghinayang ako talaga, nalulungkot ako, lalo na sa mga hotels.
Madalas nagpe-press con tayo, may mga media talagang Totoo dumadalo diyan. Makikita mo ang dami mga pagkain sa hotel na nasasayang. Meron pa diyan mga kunyari mga sosyal kakain, isang kagat lang hindi nakakainin. Yung hamburger kakainin, magtitira ng kalahati. Tapos yung mga loaf bread ang kakainin, yung puti lang tatanggalin yung gilid. Pero pagdating mo sa bahay nila, pati yung gilid kinakain. Di ba? Mahirap yung magpanggap ka na, Totoo. pagkain yan, bakit kailangan mo? Katulad ng siopaw, tatanggalin mo pa yung ibabaw, di ba? Tinapay. Nagtatapon tayo, di ba? Nagtatapon tayo ng pagkain Oo Nagugutom ba? Kaya nga napakahirap Ako nung kabataan ko, pag nag-aaral ako at wala akong makuha pagkain nagkakalkal ako sa mga basura. Pag may nakikita ako mga hopya, kinakain ko yan, di ba? Kaya nakakahinayang at sana intindihin naman natin yung kung ayaw ninyo ibigay sa mga pulubi, ibigay nyo sa mga empleyado. Sige lang. Di ba? Baka isipin naman ng mga may-ari nitong mga nagbebenta ng donuts kung bigay namin sa empleyado dyan, baka hindi na ibenta ng empleyado dyan. Antay na lang nilang yung ikalawang araw para mapakinabangan nila yan. Kasi kung iisipin natin ng ganun, meron tayong masamang iniisip sa ating empleyado. Samantalang yung empleyado natin ang nagbibigay sa atin ng hanap buhay. Tanood na wala kayong mga balaod nga unta nga naay balaod nga kinahanglan ka ng mga pagkaon diha. Di na sila ilabay ba o mura ba ng mga basurang i-recycle ba? Ganing mga bikirihan niya nga dili ganing mahurot ang ilang Tama, oo. Muna nilang pudding. Ginagawa nilang biskotso. Biskotso. ba unta? Kaysa labay nila. Unang katong pagkaon nga. Kakahinayang talaga. Yun nga nakakahinayang. Dili po sila gusto nga ihatag nila sa ilang mga trabahante. Basig daw dili ibligay itago para sa sunod nga adlaw ilang kuhaon. So, mauna nga kayo na. Tsaka hindi lang i-media ang nagbibigay ng mga ganitong humanitarian mission, mga pagkain, libre gupit, libre tuli, medical mission. Andiyan din yung ABS-CBN Foundation, di ba? Yung ABS-CBN sa Zamboanga, ganun din ang ginagawa nila. And then andiyan din yung Zamboanga Press Club. Di ba? Nag-BS sila, yung presidente nila si JB Francisco. At yung members of the board, talagang namamahagi sila ng mga tulong sa mga taong nangangailangan. Hindi ko lang malaman kung TV11 ba, meron ba sila mga medical mission, humanitarian. Wala akong wala mo kadungugan wala akong nalalaman na meron silang ginagawang ganon. Pero dapat siguro yung TV11 ay pag-aari ni Lolita Chua. Na magkaroon din ng ganyang klaseng medical mission. Marami at napakahalaga dyan mga kaibigan. At sa Zamboanga, meron akong nakikita dyan tuwing gabi. Yung mga madre yata at namimigay ng pagkain. Minsan, tsempohan ko yan sa veterans, sa Nunez. Kasi malalaman mo, pagdating ng certain hours sa gabi, marami ng mga bata ang nag-aantay sa kanila. At doon ka nakita, dadating yung kanilang sasakyan na parang Ford Fiera o Toyota Tamaro ba yun? At marami sila dalang mga pack lunch. Mga pack meals, ika nga. At, ibinibigay nila. Minsan tinanong ko, nilapitan ko, ma'am, kanino ho ba ito? Sa mga madre. Talaga po ba? Pwede po bang makakuha yung pangalan? At yung pangalan ng, yung congregation? Ayaw nilang ibigay. Sabi, wag na rin. Di raw nila kailangan yung publicity. Di napakaganda, di ba? Sana ganun ang ginagawa ng mga iba. Di ba? Katulad nung nagkaroon ng atake yung mga rebelde sa Zamboanga, mismong mga kababayan natin ang gumagawa ng mga sandwiches, nagbibigay ng mga tubig sa mga sundalo. Yung mga ganung bagay, napaka-simple things, pero it really means a lot. Humanity yan So, kayong maunang ingon nga nila nga mutabang tawa di na kinahalan nga i-announce mo ngalan. Tama. Kinahalan nga ang Ginoo balo mamakin sa may naghantag diya sa unya og maunang ingon sila nga mo kuantag butang kanang maghimutag maayo manghatag dalita kay dalo naaray panahon nga mobalik na sa imuhang mao sila nga matud pa sa English nga unexpected ba
Kay balo ka, uy, nganong naa magkwarta karon, nganong nadato mo ko karon na pura katong mga ginahimo nimo sa una, katong mga maay, mga good things, o katong mga good Samaritan nimo sa una, mao nang mibalik sa imo nga unexpected nga wa nimo na bana ba? Wa ni hindi mo naramdaman bigla na lang dumarating sa buhay mo yung ganyang klaseng kaginhawaan sa buhay mo dahil mapagbigay ka di ba? Tama, oo. Kaya nga, kahit yung mga may-ari ng gasolinahan, wala tayong naririnig na meron sila. Hindi naman natin sila inuobliga. Yes, so, Ang sinasabi natin dito, suggestion, you can share a little of your profit, a little of your fortune. Katulad ditong Suchi Foundation, yan, matulungin yan. yes. Maraming mga in-check na may-ari naman ng mga kumpanya, korporasyon, ang member nitong Suchi Foundation at sila'y tumutulong. Ba? Medical mission, pabahay, pagkain, lahat, di ba? Yung mga ganyang klase ang ating pinupuri. Bitaw, Diba? bitaw, karonda, kinahanglan kitang mga Pilipino. Kita na, matabang kita sa ating isip ka usaba. Kay, Tama. ay, gunahunang ikaw ra, daghambay, wala nung kakaong pero panahon na, no? Ikaw ay hunahuna, ikaw ra, ikaw, wala na para sa lain. Dili ta mag-ija-ija, dili ta mag-aho. Tama. Diba? At saka, kusang loob yan. Kahit Yes. ang ordinaryong tao. Oo. Kung nakita mong may nangangailangan, talaga may magbibigay. Tama Pero yan. kailangan yung tulungan natin, yung talagang lubos ang pangangailangan. Meron kasi diyang mga pulubi, kunyari, lakas-lakas pa pero nang lilimos. Di ba? Paano mo naman bibigyan ng tulong yun? Nakita mo, namamali mo sa kalye, naninigarilyo. Oo, Yeah? nagarilyo. Meron dyan, naka-wheelchair. Tapos ang nagtutulak sa kanya, anak niya yata yan, matipuno ang katawan. Oo, Di ba? Yung mga ganyang klaseng bagay ang dapat natin tignan. correct. Brother, wala na tayong oras. At babati ko muna yung ating mga sponsors dito. Bueno mga kaibigan, kung nais ninyong mag-celebrate ng weddings, baptismals, anniversaries, o kaya reunion, business conference, workshops, barkada, maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Diyan to sa Samal Island mga kaibigan. Malapit lamang ito sa Davao City. Sakay kayo ng water taxi sa may Sasa at in 10 minutes nandiyan na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. World class yung kanilang amenities at napakadami ng swimming pools. Ang lalaki, Olympic size, sobra-sobra pa. At marami silang mga slides, yung kanilang mga pagkain, napakasarap. At kaya't kung nais nyo magbakasyon, magpunta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. O kaya tumawag kayo sa kanilang telephone numbers 082-284-2000. Ulitin natin, 082-284-2000. O kaya i-text nyo sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. At kung gusto niyo namang matutong magluto at maging chef at nagbabala kayong magtayo ng sarili ninyong restaurant, maliit man o malaki, o kaya bakery or coffee shop, cafe, maaari na kayong mag-enroll. Going on mga kaibigan, yung enrollment. It's ongoing sa Center for Asian Culinary Studies. Diyan pa rin to sa Davao City. At maaari kayong tumawag sa 082-282-8373. Diyan yan sa Center for Asian Culinary Studies. Nag-o-offer sila ng mga short courses. 1 month, 2 months, 3 months. At meron silang mas maikse, mga 2 weeks, meron din sila baking, meron sila, kumpleto sila mga kaibigan. At sa kanilang full courses, maaari kayong mag-enroll sa kanilang Asian cuisine courses. Meron silang Japanese, French, Italian, Filipinos. At maaari ninyong sundan sa Facebook
yung Center for Asian Culinary Studies. Kung yung mga nasa kumukuha ng HRM, mag-shift na kayo. Dahil dito sa Center for Asian Culinary Studies, talagang hands-on. Enroll ka pa lang ngayon, kinabukasan na hands-on ka na. At meron kang yung sombrero mong haba na mataas, kulay puti. At meron ka ng uniforme dyan. Talagang napakaganda. Air condition ng kanilang paaralan. At ito ang paborito ng mga artista. At meron silang branches sa Davao City, sa Pampanga, Cebu at Maynila. So ano pa hinihintay ninyo mga kaibigan? Sa mga nagnanais maging chef, tawag na. Sa 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies. At syempre, ang aming sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available yan sa inyong mga paboritong dealers sa buong Mindanao, Cebu at sa Quiapo, sa Maynila. Malapit yan sa may Islamic Center sa labas lamang. At yung kanilang mga balita ay masusundan ninyo sa MindanaoExaminer.com. Yung kanilang website, pinakamataas na hits nila every month, 8 million hits. Yung MindanaoExaminer.com. Ben, ang paalam ko na, brother, wala na yung oras. Sa dili pa mga namilit mga kaigsunan, naalan mo yung kining murag advice na sa tuwa o pahinumdum ba nga kinahanglan kita ninyo na maghimutag butang tinarong, maghimutag dili ta nga na dalo magiging kinahanglan mapagbigay ta kay ang Ginoong sa mundo na naray hatag sa tuwa, mubalik na sa tuwa atong gihimong maayong butang diri sa kalibutan o wala na to damhang nga moabot na siya. So wala na may panahon nga kaigsunan hantud diri ang among tulumanon magkuyong gihapon ta sa adlaw maulan na gihapon ang inyong kauban sa kanginan si Abdel Lisa ingon nga maayong hapon kanan tanaw. Alright, maraming salamat brother. At nako mga kaibigan, isang oras na naman ang nakalipas sa ating programa. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa Radyo Mindanao at napakabagal anong ating internet at hindi tayo makakuha ng link sa ating mga balita. At tignan natin sa ating PA kung available ba yung kanyang drive. Pero mga kaibigan, ito po inyong abang lingkod, Dalasinto, nagsasabing isang magandang hapon sa ating lahat. Ingat tayo palagi at salamat sa pakikinig dito sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga. Ito po inyong abang lingkod, Dalasinto, saying I love you, Mama. Chup chup.